Sa kabila nga po ng bagong lineup na binuo ng Los Angeles Lakers, marami ang may dahilan para maging excited sa paparating na season. Nandyan si Luka Doncic na siyang magiging centerpiece ng team, kasama ang mga bagong player na inaasahang tutulong para mas maging competitive ang Lakers. Sa papel, mas exciting ang roster. Mas marami silang bagong option. At syempre, malaking bagay na meron silang superstar na pwedeng pagkuhanan ng puntos at gumawa ng play para sa buong team. Kaya sa unang tingin, napakaganda. Magandang-maganda ang direksyon ng Lakers. Pero may isang bagay na hindi agad napapansin ng karamihan. Dahil sa likod ng bagong lineup na ito, may tatlong malaking problema na pwedeng maging dahilan ng sakit ng ulo ng Lakers at ni Coach JJ Redick sa mga susunod na taon. At ang unang problema kapag na-injury si Luka Doncic. Ito ang pinaka-obvious pero posibleng pinakamalaking problema ng Lakers dahil kahit gaano kaganda ang kanilang bagong lineup, hindi makukontrol ang injury. Kapag nawala si Luka Doncic sa lineup, biglang magbabago ang buong dynamics ng Lakers. Si Luka ang pangunahing playmaker. Siya sa kanila ang pinakamalaking scoring option. Siya rin ang player na inaasahang hahawak ng bola kapag kailangan nila ng puntos sa crucial minutes. Pero kapag wala siya, sino ang magiging first option? May Austin Reeves at walang duda na kaya niyang gumawa ng malaking scoring numbers. Pero ang tanong, kaya nga ba niyang maging consistent na number 1 option at buhati ng buong opensa ng team sa mahabang panahon? Dahil ibang responsibility ang pagiging secondary scorer kumpara sa pagiging player na kailangang gumawa ng main offense bawat play. Dito natin makikita kung bakit konektado ang unang problema sa pangalawa. Pangalawa naman, kulang sa scoring depth at forward at wings. Kapag nandyan si Luka, pwedeng itago ng kanyang playmaking ang ilang weaknesses ng roster. Pero kapag nawala siya, lalabas lahat. Malaking bagay para sa Lakers ang pagkakaroon ng reliable scoring depth. Kailangan nila ng wings na hindi lang marunong magdepensa. Kailangan nila ng shooter, kailangan nila ng player na kayang gumawa ng sariling puntos. At higit sa lahat, kailangan nila ng mga malalaro na kayang umako ng offensive responsibility kapag hindi available si Luka. Dahil hindi pwedeng bawat play o bawat game si Luka at Reeves lamang ang pangunahing sandalan ng opensa. Kung ikukumpara sa nakaraang season, kailangan patunayan ng bagong Lakers na sapat ang bagong pieces para puna ng scoring at wings production na kailangan nila dahil sa pagkawala ni Rui Hachimura at LeBron James. Dahil sa regular season, pwedeng makalusot ang isang team kahit may problema. Pero kapag playoffs, doon na sinusubukan ang lalim ng isang lineup. Kapag may injury ang isang key player, doon malalaman kung contender talaga ang isang team o nakadepende lang ito sa isang superstar. Kaya kung hindi maayos ng Lakers ang kanilang problema sa scoring depth, mapipilitan silang gumawa ng adjustment. At dito naman papasok ang pangatlong problema. Ownership stability. Dahil hindi lang player ang kailangan maging stable, pati ang mismong organisasyon. Sa isang team, sinusubukan bumuo ng isang championship contender sa paligid ni Luka. Kailangan nila ng malinaw na consistent na direksyon mula sa ownership hanggang sa basketball operation. Pero kapag nagkaroon ng gulo sa ownership, kapag nagkaroon ng disagreement sa direksyon ng prangkisa, o kapag paulit-ulit ang owner o nagbabago ng priorities, pwedeng maapektuhan ng buong team. Pwedeng maapektuhan ng roster building. Pwedeng maapektuhan ang free agency decision. Pwedeng maapektuhan ang trade decision. Hanggang sa lahat, pwedeng maapektuhan ang confidence ng isang superstar sa direksyon ng prangkisa. Dito nagiging interesting ang future ni Luka. Hindi natin sinasabing aalis siya. Wala tayong kumpirmasyon na ganoon ang mangyayari. Pero isipin natin ang posibilidad. Kung magkaroon ng ownership stability, kasabay ng kakulangan sa scoring depth at magkaroon ng injury concern, pwedeng malaking challenge ito para kay Rob Pelinka. Dahil si Luka, nasa punto na ng karir kung saan championship ang magiging malaking bahagi ng kanyang future decision. Kung maramdaman niyang hindi stable ang organisasyon, lalo ngayong nagkakagulo-gulo ang ownership dahil kay Jenny Bass,
hindi sapat ang sporting cost o kung hindi consistent ang commitment ng prangkisa sa pagbuo ng contender lineup, posibleng maging factor ito sa magiging desisyon niya. Kaya makikita natin kung paano magkakakonekta ang tatlong problema ito. Una, kapag nawala si Luka, lalabas ang problema sa opensa. Kapag lumabas ang problema sa opensa, makikita kung gaano kalalim ang kanilang scoring at wing depth. Kapag kailangan nilang ayusin ang roster, kailangan nila ng isang ownership group na malinaw at stable ang direksyon. Kaya hindi lang ito tungkol sa injury, hindi lang ito tungkol sa isang wing player at hindi lang ito tungkol sa ownership. Magkakakonekta ang lahat. Yan ang dahilan bakit kahit exciting ang bagong Lakers ngayon, mayroon pa rin silang malaking kailangang patunayan. Kailangan nilang ipakita na kaya nilang manalo kahit hindi perpekto ang kanilang sitwasyon.